Hi everyone and welcome back to my vlog. In this video nga ay i-share ko nga sa inyo ang aking top 5 online lending app na no harassment, fast approval, legit at maaasahan. Nasa inyo pa rin naman yung desisyon kung iti-take nyo nga yung kanilang offer. Disclaimer guys, hindi po ako agent ng kahit anong online lending app. Ako po ay nagre-review nang sa ganun po ay hindi nga kayo basta-basta mag-take ng loan. Baka nga kasi kayo ay lalo lang malubog sa utang. At dito nga sa video na ito ay malalaman nyo nga kung gusto nyo nga i-take yung kanilang offer, okay ba sa inyo yung repayment term at yung kanilang interest. Dito nga sa video na ito ay malalaman ninyo ang kanilang pros and cons. At pwede din kayong mamili kung anong loan app ba yung hanap nyo. Basta ito po yung mga legit. First on my list is Mr. Cash. Si Mr. Cash po ay nag-o-offer ng 1,500 sa first-time user. Ito po yung unang loan ko sa kanila way back 2024. 1,500 yung niloan ko, 135 service fee, 18 days repayment term. Yung receive amount nga ay 1,365. Okay na ako doon kasi sa iba po ay nag-o-offer lang sila ng 500 and mag-i-increase nga lang yung loan kapag ka nabayaran mo na yung first loan mo sa kanila. Pero nung nag-loan ako ng pangalawang beses dito, nag-increase yung aking loan. Take note, ayaw po ni Mr. Cash ng advance repayment or maaga ka magbabayad. Yung iba kasi, ang ginagawa nila ay binabayaran nila kaagad yung loan nila para nga ma-increase. Pero si Mr. Cash ay ayaw niya po ito. Dapat before or mismong due date mo siya babayaran. Dahil posible nga na ma-reject ka sa kanilang second loan. Ganun po kasi yung mga ibang napanood yung review, na-reject lang sila nung nag-advance sila ng payment. Gusto ko pa kay Mr. Cash, kahit mag-overdue ka, kasi ako nag-overdue ako ng mahigit 19 days, pero still, pinahiram pa din nila ako. Pero, ang ayaw ko lang sa kanila ay bago mag-due date, parang 3 days before the due, ay tatawag sila ng tatawag kahit anong oras pa yan. Kahit sobrang aga, kahit umabot ng alas 10, ay talaga namang maaabala ka na kahit sino naman ay ayaw. At kapag hindi ka nga nila na-contact, ay kukontakin nila yung iyong reference number. Ayaw nating mangyari kasi nakakahiya yun. Pero, kung close nyo naman talaga yung mga contact references nyo, ay sabihan nyo na sila kaagad. Kasi, tatawagan din nila yun at iti-text nila. Pag good payer ka nga dito kay Mr. Cash, ayun na nga, mag-i-increase at papahiraman ka rin nila kahit nga mag-overdue ka. Next on my list is Bilis. Malaki ka agad yung kanyang offer, guys. 6,000 pesos. Wow! Pero depende pa rin yan. Iba-iba naman tayo ng experience sa bawat online lending app. At ang kinaganda pa dito, for example, nag-loan ako ngayong araw na to, April 28, 2025, hindi ko babayaran yon sa susunod na May 28, 2025. Repayment ko pa sa kanila ay June 28, 2025. Kapag unang loan mo lang ha, ang kinaganda pa dito ay 3 months to pay siya. So, 90 days, napakahaba na po nun. Ang kinaganda pa sa kanila, hindi sila tawag ng tawag, text ng text, walang harassment, as in wala. Mag-remind lang sila sa inyo bago mag-due date. Pero wala ka talaga katulad ng si Mr. Cash na tawag ng tawag talaga. Sobrang legit nitong app na ito at 2 thumbs up siya sa akin. At ang pangatlong legit na online lending app ay walang iba kundi si One Hand. Ang kinaganda sa kanya ay mabilis mag-increase yung loan mo dito. At yung offer nila ay 2,000 agad. Ito po yung loan ko. Mataas na yung 2,000 para sa akin pag unang loan mo pa lang. At pwede ka nga dito mag-advance ng bayad. At talaga namang mag-i-increase yung iyong loan pag ginawa mo yon. Ang problema lang dito guys, kapag may multiple loans ka sa kanilang sister company, ay talaga namang ma-reject ka. So, kung kayo nag-try na ng One Hand, tapos sa sumunod na loan ay hindi na kayo pinahiram,
possible po ay may loan ka sa iba. Ang ayaw ko lang din dito ay katulad siya ni Mr. Cash na tawag ng tawag kahit ano pong oras. Kahit replyan mo sila na magbabayad ka din. 1 week before the due talaga namang magre-remind na sila, tawag ng tawag. Yung iba, systematic yung kanilang calls. Yung iba naman, yung mismong agent. Kasi sobra talagang kulit. Kahit anong oras pa yung mapa 7 ng umaga hanggang alas 10. Ganun po sila kasipag mag-remind. Pero hindi naman nila tawagan yung iyong mga contact references kahit mag-overdue ka pa. Kaya masasabi kong legit to dahil nga pinahiram niya ako ng 2,000 pesos at meron siyang repayment term na 3 months. Ganun po siya kaganda. Next naman ay si Online Loan Pilipinas. Ang kinaganda dito, walang possibility na ma-reject ka. Lahat kayo dito ay ma-approve at wala siyang masyadong hinihinging details about you. Basta yung ano mo lang, basic info lang like yung ID mo lang, first name, last name, middle name, then contact number. Wala lang silang mga hinihinging payslip, mga ganon. Specific location ng yung company. Ang problema lang, kahit gano'n po siya ka-legit, ay malaki po talaga yung kanyang interest rate. Kasi imaginein mo guys, ang hiniram mo sa kanila ay 5,000, ang balik mo naman ay 7,425 sa loob ng 1 month. Though legit siya, kaso nga lang, mataas nga lang yung kanilang interest rate. Depende naman sa inyo kung iti-take nyo yung kanilang loan. Basta ako nag-review lang para nga meron kayong idea about lending up. Last but not the least is Bilis Cash. Wala pang 24 hours ay maa-approve ka na nga sa kanila. Same as Online Loan Pilipinas, wala silang masyadong hinihinging details. Pero, ang first loan mo lamang sa kanila ay 500 pesos. Ang kinaganda rin sa kanya ay hindi siya masyadong makulit. Magre-remind lang na malapit na ang iyong due date, parang mga 3 days before. Yun, pero di siya katulad ni Mr. Cash and 100. Sobrang kulit ng kanilang mga agent. Yun nga lang, mababa ang kanilang offer. Pero, mag-i-increase ng tig-1,000 pag mapoprovide mo nga itong mga ito. Salary slip, PRC, cash transaction, mobile authentication, yun, mag-i-increase po ng tig-1,000. Pag na-provide mo niyan, so, kunyari, 5 yung nabigay mo sa kanila. So, 5,500 yung ipapahiram nila sa inyo. So, yun nga ang aking top 5 legit online lending app na no harassment kahit makulit yung iba, pero maaasahan mo nga sila in times of need. Kaya mas magandang manood kayo ng mga reviews and makapag-decide nga kayo. Sino ba naman ako para pigilan kayong mangutang kasi nasa inyo naman yan. Ang maganda lang sana po ay bayaran lang natin, be responsible client. Sana nakatulong ang aking vlog. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless!